Siguro hindi lamang ako ang pessimistic, no, sa magiging resulta ng mga nangyayaring investigasyon dyan sa Senado at sa Kamara, no? Kaugnay ng naglalakihang pondo ng flood control budget na kung saan, no, alam naman ang karamihan na napunta lang sa nakaw, no, sa bulsa, okay, ng mga politiko at ng mga kontratista sa gobyerno. Well, bakit pessimistic ako, okay, sa magiging resulta nito? Well, may mga kadahilanan, no, na tayong nakikita sa ngayon. Okay? Although may mga senador, may mga kongresista na matapang, no, na naglalahad at nag-expose, okay, ng mga anomalya kaugnay dito. Pero unang-una, no, ang isang rason ko o dahilan at siguro kayo rin, no, ng mga ordinaryong mamamayan na nakakapanood o nakakasaksi, okay, ng mga pangyayari na ganito ay ganun din, no, siguro ang nararamdaman ninyo sa kung ano ang nararamdaman ko sa ngayon. Okay? Unang-una, ang investigasyon sa Senado ay ang halos lahat na pinapatawag ay mga kontratista. When in fact, no, yung mga kontratista na yan, yung mga contractors na yan, hindi naman maglalakas ang loob yan na kumubra ng ganung kalaking halaga at gagawa sila ng mga ghost projects, ng mga duplications o mga proyekto na nagawa na noon na kunwari, no, pinondohan nila ngayon. Okay? Alam nyo, hindi naman maglalakas ang loob yan kung walang bulong, no, o instructions yan galing sa politiko mismo. Common sense. Sino ba ang kumukuha unang-una ng budget para sa mga proyekto na yan? Hindi ba mga politiko rin, mga senador? Okay? Unang-una na dyan si Joel Villanueva na nakatabo, no, ng 12 billion pesos. Pangalawa, si Chis Escudero na nakasandok, no, ng 9 billion pesos. Pangatlo, si Bongo, 3 billion pesos ang nasandok niya. So sa Kamara, si Saldico, kongresista na siya rin yung contractors, no? Na siya rin yung contractor sa mga proyekto niya. Okay? So, tapos sila ang mag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Narinig ko pa yung defense, no? O depensa ni Joel Villanueva. Hindi raw siya naglalabi. Hindi raw siya maririnig na naglalabi para sa mga contractors o sa mga proyekto. Pero, kaibigan, no? Common sense lang naman. Sino ba kumuha ng budget? Makakarating ba yung mga bahagi ng pondo na yan, ng mga budget na yan sa contractor, kung hindi mismo nang gagaling sa'yo? Sa palagay mo ba, i-release mismo ng concerned government agency yung mga budget na yan ng direkta sa mga contractors? So, syempre, manggagaling mismo sa inyo yan dahil kayo ang nag-propose at kumuha ng budget para dyan. Tapos ngayon, itatanggi ninyo. So, yun yung unang dahilan, no, kung bakit pessimistic ako na may magkakaroon, no, ng positibong resulta para sa mamamayan itong investigasyon na ito. Pangalawa, napakalaking trabaho nito, no? Yung kukuha ka ng mga ebidensya, okay? Although lutang na, no, na wala naman talagang nagawa ang karamihan, no, kaugnay dyan sa mga budget na yan. Wala namang malinaw na proyekto
proyekto na masasabi mo na ipagmamalaki mo, no, sa ibang bansa, o kahit na sa atin na lang, na talagang tatagal, na talagang pinaglaanan ng pera. Unless, no, na bubuo ang gobyerno natin ng independent agency na beyond, no, corruption, okay, na matitino talaga, na may kredibilidad, na may mga integridad ang mga tao na bubuo nito, diyan lamang, no, magiging positibo tayo. Pero sa ngayon, Senado, Kongreso, kahit na may mangilan-ngilan pa na magtatanong sa kanila at uusisa, may mga concrete evidence, no, walang mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Ibang-iba nung panahon ng Aquino administration na napin down, no, yung 3 senador at nakulong. Pero sa ngayon, malabo. Kasi karamihan dyan sa Senado. Karamihan dyan. Hindi ko naman nilalahat. Pero karamihan dyan gumagawa ng mga bagay kaugnay dyan sa pangungurakot, no? So tanungin ninyo, suriin ninyo mga sarili ninyo. Tingin ko dyan, mga wala na konsensya karamihan dyan Sa totoo lang. Ganon din sa Kongreso. Marami dyan, no? Mga kumukubra ng salapi ng bayan na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Kalakaran na yan sa gobyerno Parang kompetensya na ngayon ang nangyayari, no? Pagdating sa nakawan. Kompetensya na talaga. Palakihan ng nakaw sa kaban ng bayan.